Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Habang naiirita si Chester sa kanyang sarili, ay narinig ang sunod-sunod na malakas at nakakatakot na tawa mula sa labas. Pagtapos ay dahan-dahang pumasok ang dalawang tao. Iyon ay sina Xiangju at Paul. Mayroong hindi magandang ngiti sa mukha ni Xiangju sa miserableng tanawin ng selda. Kinausap nito si Chester. Nasurpresa ka ba, Sekmaster? Hindi sumagot si Chester habang nakatitig ang kanyang mga mata kay Paul. Isa kang traido, Paul? Hindi nataranta si Paul kahit na naramdaman niya ang galit ni Chester. Suminghal at sunggot ito. Ako. Isang traidor. Kailanman ay hindi kita nakita bilang isang Sekmaster. Paano ako magiging isang traidor? Kailangan mo ring sisihin ang sarili mo sa pagiging masyadong matalino, Chester. Masyado kang matalino kaya kinagat ka nito pabalik. Nagningning sa tagumpay ang mga mata ni Paul. Napamura sa loob si Dax. Isa kang hayop na demonyo, Paul. Pinagtaksilan mo ang kapatid na Chester at hinamak mo kaming lahat. Dapat sa iyo ang mamatay. Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat ay pinatay na kita noong naging Sekmaster ang kapatid na Chester. Suminghal at binaliwala ni Paul ang mga komento. Matinding nagalit si Chester at magtatanong pa sana ito kay Paul pero inantala siya ni Xiangju. Madilim ang ngiti ni Xiangju. Nirespeto kita, Chester. Iniimbita kitang saluhan ako, seryoso ito. Paano ka magsisinungaling at magiging magkunwari sa akin? Inuulit ko, matagal ko nang alam kaya inutusan ko si Paul para sikretong bantayan ang mga kilos mo. Alam mo ba, ginawa ko ang elixir na binigay sa'yo ni Paul. Ang tawag dito ay Scattered Energy Pill. Mabilis na mawawala ang internal na enerhiya ng cultivator na inom nito at magiging isa na lamang siyang ordinaryong tao. Scattered Energy Pill. Hindi maganda ang ekspresyon ni Chester nang malaman niya ang katotohanan. Nabawa lamang niya sa mga sinaunang libro ang tungkol sa pill na ito. Labis na kaunti lamang ang mga naitala tungkol dito. Matagal nang nawala ang kasanayan sa pagpino nito, kaya nasorpresa si Chester nang nagawa itong pinuhin ni Xiangju. Xiangju, galit si Chester habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mapangmata niyang tiningnan si Paul. Hiling nito na sana'y mawasak at pagpirasuhin niya ang lalaki. Labis niyang pinagkatiwalaan si Paul, hindi siya makapaniwalang naloko siya. Naisip niyang isang oras pa lang ang nakalilipas, niloko siya ni Paul para ipasa niya ang formula ng grafting method. Tiningnan ni Xiangju si Chester at sinabing, may talento ka, at gusto kitang panatilihin. Pero mukhang hindi na ito kailangan ngayon. Pagtapos yon sabihin ni Xiangju, at naglabas ito ng nakakatakot na aura. Hindi nag-alangan si Chester na ipakita ang kanyang internal na enerhiya, inilatag niya ang sarili sa harap ng lahat. Plano nitong ibunyag na wala na siyang ibang magagawa kundi ang lumaban. Sa parehong sandali ay biglang naglakad ng mabilis ang payat na anyo at tumayo ito sa tabi ni Chester. Iyon ay si Sarah. Hindi ininom ni Sarah ang Scattered Energy Pill kaya naman hindi siya naapektuhan nito. Pero nakasara ang kanyang internal na enerhiya at kailangang bumalik ng kanyang lakas, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao. Kayong dalawa lang. Sa tingin niyo ay matatalo niyo ako. Malupit na suminghal si Xiangju. Hindi kapantay ni Xiangju si Chester. At walang bilang ang pagbanggit kay Sarah sa harap ni Xiangju. Kinausap ng natatarantang si Chester si Sarah. Umalis ka na, Sarah, bilis. Pipigilan ko siya. Umiling si Sarah bilang pagtanggi. Hindi, magkasama tayong mamamatay. Hindi kailangang makipagtalo. Walang mabubuhay sa inyo ngayong gabi. Lumapit ito kay Chester. Boom! Nang biglang narinig ang malakas na pagsabog sa labas. Nagpira-piraso ang gate ng altar. Pagtapos ay nag-echo ang mga nakakatakot na pag-iyak. Mukhang nasabik si Chester dahil sa pagdating ng kanyang mga kakampi sa tamang oras. Gumaan ang loob nito. Anong nangyayari? Nag-iba ang mukha ni Xiangju. Huminto ito at tiningnan si Paul. Anong nangyayari sa labas? Nakita ang pagtataka sa mukha ni Paul at sumagot ito. Hindi ko alam. Alam nitong atake sa araw na iyon ang Elysium Gate Sect at New World Royals,
pero hindi niya sinabi ng maaga kay Xiangju ang tungkol dito. Mapanlin lang si Paul. Isa lamang iyong panandaliang solusyon para maprotektahan ang sarili kay Xiangju. Palagi niyang pinangarap ang maging pinakamalakas na tao. Kailanman ay hindi siya naging tapat kay Chester, at hindi rin siya titiklop kay Xiangju. Nang ituro ni Chester ang grafting method kay Paul, nagdesisyon si Paul na hayaang maglaban sina Chester at Xiangju, at siya ang kukuha ng gantimpala ng resulta. Natural lamang na hindi sabihin ni Paul kay Xiangju ang tungkol sa mga tulong na hiningi ni Chester. Biglang lumapit ang isang alagad, maputla ang mukha nito nang takot siyang sumigaw kay Xiangju. "Master, hindi ito maganda. Nandito ang New World Army at ang mga alagad ng Elysium Gate Sect." Nang hina ang mga binti ng alagad at halos mahimatay ito sa sahig. Matagal nang kilala ang Elysium Gate Sect sa 9 continents dahil sa taglay nitong lakas. Sinamahan pa ng New World Royals, masyado silang malakas para sa daan-daang libong elites mula sa Endless SKY Organization. Ano? Nagulat si Xiangju at naging hindi maganda ang ekspresyon nito. "Hi P. Palagi akong naging maingat tungkol sa paghawak sa pamilya Carter at tungkol kay Daryl. Paano naman ito nalaman ng Elysium Gate Sect at pati ng New World Royals?" Paniguradong si Chester ang may gawa nito. Nagtaka at makakamatay nitong tinitigan si Chester. Napakunot si Chester habang nakatingin ito kay Paul. "Hi P, labis na nakakamuhi at walang hiya ang batang ito." Pinagtaksilan niya ako pero pinili niyang hindi sabihin kay Xiangju ang tungkol sa paghingi ko ng tulong. Kung sinabi niya ito ng mas maaga ay magkakaroon ng oras si Xiangju para makabuo ng depensa. Anong gusto niyang mangyari? Uupo at manunood na lamang ba siya sa aming paglalaban? Hindi maganda ang motibo ni Paul. Mabilis na lumapit sa selda ang isang payat na anyo. Maganda ang mukha nito at kalmado pero nangingibabaw ang hitsura nito. Iyon ay si Laura. "Mr. Zhang, nandito ang Elysium Gate Sect at ang New World Royals. Paano natin ito susolusyunan?" tanong ni Laura. Walang nakitang pagbabago ng emosyon sa maamo nitong mukha, pero medyo nag-alala ang babae. 3 araw na ang nakaraan, matapos ipakita ni Laura ang kanyang kagustuhan para sumanib ay nagpahinga ito sa altar ng Endless SKY Organization. Phew! Huminga ng malalim si Xiangju. Tumingin ito sa paligid at malamig na nagsalita. "Laura, Paul, manatili kayo rito at bantayan ang mga tao. Tandaan ninyong huwag niyong papanatihin ang isa sa kanila. Ako na ang bahala sa Elysium Gate Sect at New World Royals." Mabilis itong umalis. Pagkaalis nito ay tiningnan ni Laura si Chester, tapos ay tiningnan nito si Dax. Suminghal siya. "Chester, Dax. Paniguradong hindi niyo naisip na mangyayari ito sa inyo. Noon ay pareho niyong sinira ang incandescent sect. Nagyon ay gusto kong ibalik ang pabor." Biglang napuno ng malakas na aura ang katawan ni Laura. Phew! Kinilabutan ng lahat sa nakakamatay na intensyon ni Laura, lalo na si Dax at iba pang nakainom ng scattered energy pills. Wala nang natirang internal na enerhiya sa kanilang energy field at naging ordinaryong tao na lamang sila. Pero mainitin ang ulo ni Dax. Maraming ginawang masama si Laura at ang incandescent sect. Kagustuhan yon ng Panginoon na mawasak. Sigaw ng lalaki. Maraming tao ang sumang-ayon. Galit na nagmura si Laura. "Tigilan mo na ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Kukunin ko ang inyong mga buhay bilang kabayaran sa mga kaluluwa ng mga namatay kong alagad." Nagulat si Laura at sinampal nito si Dax. "Huwag mong iisipin kaya mong saktan ang aking kapatid hanggat nandito ako." Sigaw ni Chester at sumugod ito para harangin ang palad ni Laura. Matinding naglaban ang dalawa sa selda. Samantala, dumating sa gate ng altar si Xiangju. Bilang dumilim ang ekspresyon nito sa malupit na eksenang nasa kanyang harapan. Nasa higit 100,000 na sundalo ng New World Royal at 10,000 elites ng Elysium Gate Sect ang nasa linya. Pinalibutan nila ang buong Endless SKY Organization at nakabuo ng tila pattern na baren na gawa sa bakal. Ang New World Royal Army ay ang elis ng New World Royals. Noon ay tumira sa New World Continent si Yang Jian at napilit nitong pasukuin si Lord Kenny.
Hindi nagtagal ay muling naging emperor si Lord Kenny noong nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng 9 continents at Raksasa tribe at nang mamatay si Yang Jian. Sa mga sumunod na 3 taon, ay napalawak ni Lord Kenny ang New World Royal Army at nakabuo ito ng pinakaprestihiyosong grupo sa buong 9 continents. Nakatigil ang isang gwapong anyo sa itaas ng New World Royal Army habang nakasuot ng gintong armor at may hawak na higanteng martilyo. Mayroon siyang nakakamanghang hitsura. Iyon ay si Ambrose. Bukod doon ay naroon din ang 4 warlords at ang Dixon quadruplets mula sa Elysium Gate sect. Nang matapos ang paglalaban ng 9 continents at Raksasa tribe ay bumalik sa New World Royal si Ambrose para samahan si Monica sa gawin ang mga pampapilyang tungkulin. Hindi nito pinabayaan ang kanyang pag-cultivate sa nakalipas na 3 taon at nagawa nitong abutin ang Heaven Ascension level. Hi P. Napakunot si Zhang Ju nang maramdaman niya ang lakas ni Ambrose. Paano naging sobrang lakas ng batang ito? Bahagyang natawa si Zhang Ju. Pagtapos ay tumayo ito para harapin si Ambrose. Maliit na bata, bakit ka nagdala ng napakaraming tao? Anong gusto mong gawin? Walang samaan ng loob ang Endless SKY Organization at ang New World Royals. Inantala ito ni Zephyr bago pa siya matapos sa pagsasalita. Tigilan mo na ang walang kwentang bagay na ito, Zhang Ju. Inaresto mo ang pamilya Carter at ang Sectmaster na si Chester, pati na rin sina Sectmaster Dax gamit ang nakakamuhing mga paraan. Pakawalan mo na sila ngayon. Pagtapos ay sumigaw din si Levin at ang dalawang magkapatid. Tama, pakawalan mo na sila. Kung hindi ay wawasakin namin ang Endless SKY Organization. Suminghal si Zhang Ju sa kanilang. Paano kung hindi ko ginawa ang sinabi mo? Naging pula ang mga mata ni Ambrose, nanuot ang galit dito. Pagtapos ay nagbigay ito ng nakamamatay na utos. Patayin ang lahat ng nasa altar. Huwag kayong magpapakiwal ng awa. Pinanatili ni Ambrose ang kanyang koneksyon sa pamilya Carter, kahit na nanatili siya sa New World Royals ng 3 taon. Parang pangalawang tahanan na niya ang pamilya Carter. Kaya naman hindi niya maaaring hayaang wasakin ni Zhang Ju ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Matapos niyang mag-utos para umatake, ay tinuon ni Ambrose ang kanyang atensyon sa loob ng altar. Malinaw na nakasaad sa sulat na kapag umatake si Ambrose mula sa labas ay responde sina Chester, Dax, at ang iba pa mula sa loob. Kaya nilang magtulungan sa loob at labas ng lugar para sorpresahin si Zhang Ju. Kill! Pagtapos noon ay nilabas ng mahigit 100 New World Royal Army at Elysium Gate sect ang kani-kanilang mga espada at sumugod sa Endless SKY Organization nang walang pag-aalangan. Ano? Hindi inakala ng Endless SKY Organization na napakabilis magdesisyon ni Ambrose. Napakabilis ng mga pangyayari bago maproseso ng sinuman sa Endless SKY Organization ang pangyayari. May mga nagsigawang tao at 2 dosena ang natumba sa pool ng dugo. Nagalit si Zhang Ju. Dahil sa ginawa mo ngayong araw ay sisiguraduhin kong hindi ka makakauwi ng buhay. Galit na sumigaw si Ambrose. Zhang Ju, noon ay magalang kitang tinato dahil ikaw ang master ng akong kapatid. Hindi ko inakalang magiging ambisyosa ka at gusto mong sakupin ang 9 continents. Hinaras at kinulong mo din ang aking pamilya. Nakakadiri talaga. Mabilis lamang makita kung gaano katindi ang galit ni Ambrose sa kanyang mga mata nang tinuro niya si Zhang Ju at sumigaw. Ikaw ang dapat na mamatay. Mariing hinawakan ni Ambrose ang Tyrant Hammer at sumugod siya kay Zhang Ju. Tutulungan ka namin, Young Master. Pinakawalan ng Dixon quadruplets ang kanilang internal na enerhiya at nakipaglaban kay Ambrose. Hindi lamang New World Prince si Ambrose pero siya rin ang anak ng Elysium Gate Sect Master. Nirepeto ito ng mga tao roon bilang kanilang Young Master. Madilim ang ngiti ni Zhang Ju nang makita niya si Ambrose at ang Dixon quadruplets na umatake. Well. Dumilim ang mukha nito. Tutuparin ko ang kahilingan mong mamatay dahil labis mong gustong mamatay. Buzz! Kumalat mula sa katawan ni Zhang Ju ang nakakatakot na aura. Nang biglang tila hindi gumalaw ang nakapalibot na hangin. Nataranta ang lahat sa napakalakas na aura. Crack! Narinig ang malutong na tunog nang magpakita sa kamay ni Zhang Ju ang higanteng palakol. Maliwanag itong nagningning na parang nakakapasok araw. Iyon ang SKY Breaking Axe.
Pagkalabas ng palakol ay binalot ng nakakamatay na intensyon ang buong daigdig. SKY Breaking Axe. Nagulat ang Elysium Gate Sect at ang New World Army. Nag-alala ang mga ito para kina Ambrose at sa Dixon Quadruplets. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ambrose. Nako! Hindi ba't kasabay ni Donofrio ang pagkawala ng SKY Breaking Axe? Bakit nasa mga kamay ito ni Zhang Ju? Naisip nito. Di nagtagal at pinakalma ni Ambrose ang kanyang sarili saka ito sumigaw. Mag-iingat kayo, apat kong tito. Kahit na mga kasamahan ng kanyang ama ang Dixon Quadruplets, ay palagi silang matapat sa Elysium Gate Sect at ginagalang sila ng lahat. Kaya naman tito ang tawag ni Ambrose sa mga ito. Ngakatinginan at tumango sa isa't isa ang Dixon Quadruplets dahil sa kanilang narinig. Huwag kayong mag-alala, young master. Magkakaisa kami ngayon at papatayin ang salot na ito. Mabilis na pinalibutan ng Quadruplets at ni Ambrose si Zhang Ju at nagsimula ang matinding labanan. Samantala, nasa matinding labanan naman sina Laura at Chester sa loob ng presinto. Sa isang kisap mata ay naglaban sila at nagtagal ito ng higit 100 rounds. Si Laura ang sikat na diyosa sa komunidad ng New World. Napakalakas at marami itong talento. Si Chester naman ang sect master ng Eternal Life Palay Sect at lumampas na sa Heaven Ascension level ang pag-cultivate nito. Nasa parehong level ang dalawa. Makalipas ang kalahating oras at walang nanalo o natalo sa magkabilang panig. Matindi ang pag-aalala ni Chester. Hi P, mayroong digmaan sa labas at hindi ko pa rin magawang tulungang makatakas ng presinto ang lahat, hindi ko rin magawang magparating ng senyales kay Ira. Naisip nito. Matindi rin ang pag-aalala ni Dax at ng iba pang nasa likuran nito. Lahat ay gustong magbigay ng tulong sa kanya pero naubos na ang kanilang internal na enerhiya at tuluyan ng naging mga ordinaryong tao. Wala silang ibang magagawa para tumulong. Labis na hindi mapakali si Chester nang harapin nito ang pag-atake ni Laura. Bilis! Sarah, dalhin mo sina Dax sa pinto sa likuran at tumakas na kayo. Sigaw nito. Sa mga nakalipas na araw ay gumawa ng sikretong pinto si Chester sa likod ng presinto, tinago niya ito mula kay Zhang Ju. Nag-alangan si Sarah nang marinig niya ang mga salitang iyon. Paano ka naman? Huwag mo na akong pansinin, haharangan ko ang iba. Sigaw ni Chester. Nang makita ni Sarah ang sitwasyon ay gusto nitong manatili para tumulong, pero alam niyang walang magagawa ang kanyang kapangyarihan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumango, pagtapos ay naglakas ito para buksan ang pinto sa bandang likuran. Pulang-pula ang mga mata ni Dax. Hindi tayo aalis, kapatid na Chester. Makikipaglaban kami sa kanila. Kumalma ka, Dax. Mamamatay tayong lahat dito kapag hindi tayo umalis. Masasayang lang ang lahat ng mga nagawa ng kapatid na si Chester. Nag-aalalang sambit ni Yvette. Katunayan ay hindi gustong umalis ni Yvette, pero wala siyang ibang magagawa. Walang tsansa kung hindi sila aalis kaagad. Bukod doon ay matatag ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ni Chester, magagawa niyang tumakas kapag umalis na siya, kasama ang ibang mga tao. Nang sandaling iyon ay malamig na tumawa ang nag-obserbang si Paul. Susubukan niyong tumakbo. Sumabog ang internal na enerhiya nito nang sugurin niya si Dax at ang iba pa. Nagulat ang lahat, wala sa kanila ang mayroong internal na enerhiya, kaya paano nila dedepensahan ang kanilang sarili? Paul, nakakamuhi kang nilalang. Dapat sayo ang mamatay. Sumigaw si Chester at lumingon ito para suntukin si Paul. Naglalaman ng 80% ng kanyang lakas ang suntok na yon, nag-iba ang hangin at naging nakakatakot ito. Hindi tinangkang makipaglaban ni Paul kay Chester, kaagad na nag-iba ang ekspresyon nito habang mabilis siyang nagtago sa isang sulok. Tinansa ni Sarah ang oportunidad at mabilis nitong pinamunuan ang mga tao sa paglabas sa bandang likuran na pinto. Namula ang mukha ni Laura sa kanyang nakita, hindi maganda ang kanyang naging hitsura. Chester, sa tingin mo talaga ay kaya mong baligtarin mag-isa ang sitwasyon? Malamig na sambit ni Laura bago ito lumundag sa ere at muling sinugod si Chester. Sa parehong sandali ay hindi nito nakalimutang sigawan si Paul. Huwag kang mag-abala sa paghabol sa mga taong iyon. Patayin mo muna si Chester. Katunayan ay isang mayabang na tao si Laura. Hindi nito inimbita ang iba para samahan siya sa paglaban sa kanyang mga kaaway. Pero masyadong malakas si Chester.
Hindi niya ito kayang kontrolin ng mag-isa, kaya naman kailangan niya ng tulong ni Paul. Ngumiti si Paul sa kanyang narinig. Tama ka, Secmaster Hanson. Sabay malamig nitong tiningnan si Chester. Base sa sitwasyon ngayon, katapusan mo na, Chester. Kahit na nandito ang mga tutulong sa'yo, ay wala nang makakapagpabago pa sa katotohanang mamamatay ka rito. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ayaw maagang gumawa ng aksyon ni Paul. Pinano nitong parehong hintayin maging sugatan sina Laura at Chester bago nito samantalahin ang sitwasyon. Ngunit nang atakihin siya ni Chester kanina lamang ay napagtanto nitong labis na napakalakas pa rin ng lalaki kahit na isa na lang ang braso nito. Paano kung matalo ni Chester si Laura? Tapos ay wala akong magagawa para makatulong, dapat ata akong makipagsanib puwersa kay Laura para unahin siyang paatin. Naisip ni Paul. Ginamit niya ang kanyang internal na enerhiya at sinamahan si Laura sa pag-atake kay Chester. Nagawa pa rin kayanin ni Chester ang kanilang pag-atake noong una, pero di nagtagal ay halos hindi na niya kinaya ang dalawa. Sa isang kisap mata ay dumami ang mga sugat ni Chester. Wala na siyang oras para magdalawang isip at mabilis itong tumakbo palabas ng presinto at nagtungo sa likod ng burol. Gusto mong tumakbo? Dito ka mamamatay. Parehong sumigaw sina Laura at Paul habang hinahabol nila si Chester. Nang marating ni Chester ng likod ng burol nakita niya ang malalim na bangin na nasa kanyang harapan. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Talaga bang mamamatay ako rito? Mabuti na lang at tinulungan ni Sarah sina Dax para matagumpay na makatakas. Naisip nito. Nang sandaling iyon ay naabutan siya ni Laura at Paul. Natuwa si Paul nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Wala ka nang matatakbuhan ngayon, Chester. Aminin mo na, ito ang iyong kapalaran. Hindi nagsayang ng oras si Laura sa pagsasalita, at ginamit nito ang kanyang internal na enerhiya nang sugurin niya si Chester. Walang pag-alangan siyang sinundan ni Chester. Galit na galit si Chester. Gusto kong pareho silang mapunta sa impyerno kahit na mamatay ako ngayong araw dito. Makalipas ang ilang minuto ay natagpuan ni Paul ang tamang oportunidad para suntukin ang likod ni Chester. Hindi ito naiwasan ng lalaki dahil inaatake siya ni Laura. Bang! Nasa suntok na yon ang buong lakas ni Paul at diretso itong lumapag sa puso ni Chester. Umungol si Chester nang malaglag sila sa bangin. Gumaan ang loob ni Laura sa kanyang nakita. Sa wakas ay nakapaghiganti na siya. Huwag niyo akong sisisihin sa pagiging malupit, Secmaster Wilson. Huminga ng malalim si Paul at tumayo ito sa gilid ng bangin. Nakita niyang mabilis na nahulog ang katawan ni Chester hanggang sa maglaho ito. Walang kahit anong awa o sakit sa puso ang nakita sa mga mata nito nang malamig at mahina itong nagsalita. Paano nagawang i-manage ng isang katulad mo ang Eternal Palace Sect? Ako lang ang makakapagpalago at makakapagkumpleto sa sekta. Napakahina ng boses nito at hindi man lang siya narinig ni Laura kahit na nakatayo ang babae sa kanyang tabi. Lumingon si Paul at ninisyan si Laura nang magsalita siya. Secmaster Hanson, maaari kayong magtungo sa harap para tulungan si Master. Ako na ang hahabol kina Dax. Wala silang internal na enerhiya, kaya hindi kailangan ng inyong askyon. Sige. Tumango si Laura. Bahagya nitong tinutok ang kanyang paa sa sahig, at dali-daling pumunta sa larangan ng digmaan sa labas ng burol. Say! Huminga ng malalim si Paul matapos niyang makita ang pag-alis ni Laura. Tumalikod ito at bumaba sa maliit na daanan sa likod ng burol. Mayroong maliit at liblib na daanan sa likod ng burol ng may insect. Kung gustong matagumpay na makatakas ni Dax ay iyon lang ang tanging daanan. Samantala, mabilis na kumilos papuntang maliit na daanan sa likod ng burol sina Sarah, Dax, at ang iba pa. Hindi sila tumigil sa pagsulyap sa kanilang likuran dahil hindi sila mapakali. Hindi pa rin sila naabutan ni Chester at hindi sila sigurado kung may nangyaring masama na sa lalaki. Kahit ano pa ang mangyari ay napakalakas ni Laura at hindi magiging madali ang pagtalo sa kanya. Matutunton na nila ang ilalim ng burol at tuluyan ng makakatakas nang bigla silang makita ng mga bantay na alagad mula sa Endless SKY Organization. Mabilis silang lumapit habang galit na sumisigaw. Sinong nariyan? Diyan ka lang. Napakahigpit ng panuntunan ng Endless SKY Organization.
Kahit na inatake ang main altar ng Elysium Gate at ng royal family ng New World Royal, hindi nagtangkang lisanin ng mga alagad na nagabantay sa likod ng burol ang kanilang posisyon nang walang pag-uutos mula kay Zhang Ju. SHT. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Dax, Yvette, at nang iba nang makita nila ang sumusugod na ilang membro ng Endless SKY organisasyon papunta sa kanila. Nagulat ang mga ito. Wala sa mga ito ang mayroong internal na enerhiya, kaya paano nila matatalo ang mga alagad na yon? Mga kapatid, umalis na kayo ngayon. Pipigilan ko sila. Mariing kinagat ni Sarah ang kanyang labi, habang pinipilit ang mga ito. Siya ang bukod tanging may internal na enerhiya sa kanila. Nag-alala si Dax. Hindi ka namin pwedeng iwan. Mukhang determinado si Sarah. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko siya lang talunin. Kahit na si Sarah ang pingkamahina sa kanila, ay hindi ito gaanong magkakaroon ng problema sa pagtalo sa ilang tauhan ng SKY Endless Organization. Nag-aalangan pa rin sina Dax nang marinig nila ang sinabi nito. Sa wakas ay nilikom ni Yvette ang kanyang pag-iisip at seryosong nagsalita. Sige. Mag-iingat ka, Sarah. Talunin mo sila at bilisan mong humabol sa amin. Naramdaman ni Yvette ang bahagyang pagbalik ng internal na enerhiya ni Sarah at walang magiging problema sa paglaban nito sa ilang mga alagad. Oo. Tumango si Sarah. Hindi na nila pinatagal pa ang kumilos nang makita nila ang ilang alagad na halos nasa harapan na nila, mabilis silang tumakbo patungong gubat. Dapat kayong mamatay, mga masasamang tao. Sigaw ni Sarah nang sugurin nito ang ilang mga alagad. Nang sandaling iyon ay napuno ng galit ang kanyang mukha, nagningning ang determinasyon sa kanyang mga mata. Prinotektahan siya noon ng kanyang mga kapatid, ngayon ay siya naman ang magbibigay proteksyon sa kanila. Bang! Bang! Sa isang kisamata ay natalo ng pag-atake ni Sarah ang mga tauhan, at mabilis na bumagsak ang mga ito. Ngunit nagulat si Sarah nang maraming mga alagad ang sumugod mula sa kanila likuran. Bilis, hulihin sila! Huwag niyo silang hayaang makatakbo. Nakita ni Laura ang ilang dosenang miyembro ng SKY Endless Organization na sumugod mula sa maliit na daanan sa kanilang likuran, habang pinamunuan sila ni Paul. Nang makarating siya sa harap ni Sarah, ay tiningnan siya ni Paul habang malaki ang ngiti nito. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Sa tingin mo ay mapipigilan mo kami ng mag-isa ka lang. Mariing kinagat ni Sarah ang kanyang labi, at malamig itong sumalungat. Walang magandang katapusan ang masasamang taong katulad mo. Matapos nitong magsalita at biglang nagsalita si Paul at tila kidlat na gumalaw ang kamay nito nang isara niya ang acupoint ni Sarah. Nanginig ang katawan ni Sarah at hindi na ito nakagalaw pa. Hurry! Paniguradong hindi pa nakakalayo sina Dax. Habulin niyo sila. Nag-utos ito sa mga alagad sa kanyang paligid. Nang sabihin niya iyon ay abala siya sa pagtingin kay Sarah mula ulo hanggang paa habang may masamang balak sa kanyang mga mata. Masusunod. Sumagot ang ilang dosenang alagad at mabilis na umalis patungo sa direksyon na pinuntahan ni Dax. Nag-alala si Sarah habang galit itong nakatitig kay Paul. Pinagtaksilan mo ang kapatid na Chester at ngayon ay gusto mong patayin ang lahat. Paparusahan ng Panginoon ang masasamang taong katulad mo. Ngumiti at lumapit si Paul. Haha! Paparusahan ako ng Panginoon? Sa puso mo ay mabubuti ang mga taong katulad ni Chester at Dax. Haha! Hindi mas mababa sa akin ang mga taong pinatay nila. Hinablot ni Paul si Sarah nang magsalita ito, pero hindi siya bumalik sa punong altar ng Endless SKY Organization. Sa halip ay nagtungo ito sa isang tagong lambak ilang kilometro ang layo. Nilapag ni Paul si Sarah nang marating nila ang gubat. Nakita ang masamang ngiti sa mukha ni Paul nang makita niya ang galit na si Sarah habang nakatingin ito sa kanya. Itinaas niya ang baba ni Sarah. Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, Miss Carter, kundi ay iisipin kong na-inlove ka na sa akin. Haha! Masasabi kong napakaganda talaga ng young miss na ito and mula sa pamilya Carter. Naisip niya. Hindi mapigilang magsalita ni Sarah. Bilisan mo akong pakawalan. Sasabihin ko sa iyo na kapag bumalik ang kapatid kong si Daryl ay hindi kanya mabilis na papakawalan. Nagalit si Sarah nang sabihin niya yon, pero puno ng takot ang kanyang puso. Anong gusto niyang gawin sa isang tagong lugar? SHT!
Dumilim ang mukha ni Paul nang itaas niya ang kanyang palad at sinampal ang babae. Slap! Ginamit ni Paul ang kanyang buong lakas sa sampal na yon, hindi ito kinaya ni Sarah kaya sumigaw ang babae. Bumakat ang sariwang kulay pulang marka sa kanyang mukha. Huwag mong gamitin si Daryl sa pananakot sa akin. Hindi man lang magagawang iligtas ni Daryl ang kanyang sarili ngayon, paano siya makakahanap ng oras para iligtas ka? Hindi maganda ang mukha ni Paul nang ngumiti ito ng malaki. Naging malamig at masama ang tingin sa mukha ni Paul nang magsalita ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, patay na si Chester, at mag-iiwan siya ng pamana. Yun nga lang ay sobrang yabang nilang lahat. Sa huli ay hanggang doon na lang sila. Nanginig ang katawan ni Sarah nang marinig niya ang mga salita yon, habang blangko itong nakatitig kay Paul. Patay na ang kapatid kong si Chester. Hindi maaari, imposible ito. Sinungaling ka. Isang bayani at mandirigma ang kapatid na Chester. Hindi siya kailanman mamamatay. Nagsisinungaling ka sa akin, nagsisinungaling ka. Maemosyong umiling si Sarah. Minaliit siya ni Paul. Hindi ka naniniwala sa akin. Nagsanib puwersa kami ni Sekmaster, at tinulak namin sa bangin si Chester. Dinurog ko ang kanyang puso at imposible na ang mabuhay pa siya. Sinabi ng lahat na isang banayad at maginoong lalaki si Chester, pero ang totoo ay isa lamang siyang tanga. Anong pag-unlad ang nangyari sa Eternal Life Palay Sect sa ilalim ng kanyang pamumuno? Paniguradong bulag ang dati niyang Sekmaster. Natural lamang na ganoon ang kahantungan niya. Tungkol naman kina Daryl at Dax, pareho lamang sila ng kahahantungan ni Chester. Matalino kang tao, Miss Carter. Sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan kapag sumunod ka sa akin. Puno ng kasamaan ang mga mata ni Paul nang sabihin niya ang huling pangungusap, hindi maganda ang tingin sa kanyang mukha. Nabalot ng mga luha ang mukha ni Sarah. Tumahimik ka at tigilan mo ang pagsasalita. Hinding-hindi kita papaniwalaan, hindi patay ang kapatid na si Chester. Isa pa, huwag mo akong hahawakan. Magiging mahirap ang iyong pagkamatay. Nang magsalita si Sarah ay hindi na niya makontrol pa ang kanyang emosyon, umiyak ito ng malakas. Hindi tumitigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Para na niyang kapatid sina Chester at Daryl, pareho niyang nirerespeto ang dalawa. Inalagaan nilang mabuti ang babae. Napakatalinong tao ng kapatid kong si Chester, paano siya mamamatay? Paniguradong intensyon iyong sabihin ni Paul. Naisip ni Sarah, matindi ang lungkot at galit na kanyang naramdaman. Napakapula ng kanyang mga mata nang sermonan niya si Paul. Isa kang nakakamuhing tao. Paniguradong matatamaan ka ng kidlat. Kaagad na uminit ang ulo ni Paul. Sinampal niya ang mukha ni Sarah at malamig ang ngiti nito nang magsalita. Bob ng babae, binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi mo iningatan. Kung ganoon ay huwag mo kong sisihin. Himablot ni Paul ang bestida ni Sarah nang magsalita ito, napunit niya ang malaking piraso ng tela. Pinag-isipan na niya iyon at kailangan niyang enjoyin ang sexy at magandang babae kahit isang beses lang bago niya ito tuluyang patayin. Walang makakaalam dahil nasa tagong lugar sila. Tigilan mo na to. Tumigil ka na. Nang sandaling iyon ay gusto itong iwasan ni Sarah pero nakasara ang kanyang acupoints. Walang paraan para makalaban siya. Labis na nawalan ng pag-asa ang puso nito at tuluyan siyang nawasak. Tinapon ni Paul ang damit palayo, at in-enjoy nito ang tanawin ng magandang katawan ni Sarah. Susunggaban and asana niya ang babae. Hush! Nang biglang narinig ang mga yapak ng paa mula sa hindi kalayuan. Sobrang babaw lamang ng mga yapak. Kumunot ang noo ni Paul at mabilis siyang huminto. Lumingon ito at nagulat sa kanyang nakita. Nakita nito ang lalaking nakasuot ng mahaba at kulay puting robe habang dahan-dahang naglalakad palapit. Napakababaw at mabagal ang paglakad nito. Pero sa isang kisap mata ay nasa harap na siya ng dalawa. Nasa edad 40 anyos ang lalaki, napakapangit ng mukha nito tila isang demonyo mula sa impyerno. Naglabas ng malalim pero hindi inaakalang aura ang kanyang katawan. SHT, sino ang taong ito? Nagulantang si Paul at kaagad na dumepensa ang kanyang buong katawan. Nanginig ang katawan ni Sarah, dumilim ang kanyang paningin at kaagad siyang nahimatay. Naubos na siya ang marami sa kanyang internal na enerhiya nang kalabanin niya ang mga tauhan ng Endless SKY Organization kanina lamang.
Halos ubos na ang kanyang enerhiya nang mahuli siya ni Paul. Hindi na niya matiis pa ang mga pangyayari nang makita niya ang napakapangit na lalaki. Sa wakas ay naibalik ni Paul ang kanyang pag-iisip nang tingnan niya ang lalaki. "Ikaw, sino ka?" Hindi direktang sumagot ang lalaki, pero kalamado itong nagsalita. "Isa kang cultivator at binubuli mo ang mahina. Isa itong kahihiyan sa komunidad. Pakawalan mo ang babae ngayon din." Patas at matatag ang kanyang boses. Hindi niya tinatanggap ang hindi bilang sagot. Si Fang Mao ang lalaki, isa siyang cultivator na namuhay sa seklusyon. Dumadaan siya nang makita niya si Paul na pagsasamantalahan si Sarah, kaya naman huminto ito para pigilan si Paul. Nag-iba ang mukha ni Paul at hindi nito mapigilang manermon. "Anong kinalaman nito sayo? Huwag kang makisali at umalis ka na." Ang totoo ay hindi mapakali si Paul sa kanyang puso nang maramdaman niya ang lakas ni Fang Mao. Ngunit nagalit siya nang maantala ang kanyang plano. Walang kabuluhan. Kumunot ang noo ni Fang Mao at hindi na nito gusto pang magsalita. Mabilis siyang lumundag sa ere at direktang sinugod si Paul. Sa isang kisap mata ay biglang nasa harap na ni Paul si Fang Mao. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. "Kung hindi tatalab ang panghihikayat ay kailangan ko nang gumawa ng aksyon." Bang! Matapos nitong magsalita ay sumabog ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Fang Mao. Kaagad na tila nanigas ang nakapalibot na hangin. Hindi maisip ang taglay niyang lakas, nakakalungkot at matatakot ang sinuman. Nang sumunod na segundo ay itinaas ni Fang Mao ang kanyang kanang kamay at sinuntok si Paul. Ito, napakabilis noon, nagulat si Paul nang maramdaman niya ang napakabilis na pagsuntok ni Fang Mao. Wala siyang tsansang iwasan ito. Mabilis niyang nilabas ang mahabang espada para salubungin ang atake. Alam ni Paul na sobrang lakas ni Fang Mao, kaya hindi siya nagpadalos-dalos. Ginamit niya ang kanyang buong internal na enerhiya para depensahan ang sarili. Bang! Sa isang kisamata ay malakas na sinuntok ni Fang Mao ang espada. Naramdaman ni Paul ang malakas na alon ng enerhiya mula sa suntok. Umungol at lumipad siya dahil sa pagyanig, lumapag ang lalaki sa layong 100 metro. Kahit na nakultivate ni Paul ang grafting method, ay saglit lamang iyon at hindi pa niya nakukumpleto ang pag-cultivate ng tunay na lakas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya madepensahan ang malakas na pag-atake ni Fang Mao. Sige. Kailangan nating maghintay at makikita natin. Nahirapang tumayo si Paul, pinunasan niya ang sariwang dugo na nasa gilid ng kanyang bibig, habang matapang na nakatitig kay Fang Mao. Tumalikod ito at tumakbo palayo matapos niyang magsalita. Hindi isang tanga si Paul, alam niyang wala siyang laban kay Fang Mao. Kung patuloy siyang makikipaglaban sa lalaki, ay baka mamatay lang siya. Gusto siyang habulin ni Fang Mao ng sandaling iyon, pero kinontrol niya ang sarili nang makita niyang walang malay si Sarah. Pagtapos ay naglakad siya palapit sa babae, at nagbuntong hininga nang makita niyang nahimatay lamang ito dahil sa pagod. Itinadhanang magkita tayo. Sasamahan kitang makaalis sa lugar na ito. Banayad na sambit ni Fang Mao. Kinarga niya si Sarah at umalis patungong Faraway Place. Samantala, nasa 30 kilometro sa hilagang silangang bahagi ng Lunar Hilly sa isang kagubatan, umiiyak at buong lakas pa ring tumatakbo sina Dax, at ang iba pa. Pagod na ang lahat pero hindi sila huminto. Alam nilang maaari silang abutan ng mga tao mula sa Endless SKY Organization. Hindi sila sigurado kung gaano katagal na silang tumatakbo, pero namamawis pa rin ng matindi sina Dax, Yvette, at ang iba pa. Sandali silang nagpahinga nang marating nila ang isang gubat, at hindi sila tumigil sa pagmatsyag sa paligid ng magpahinga. Psych! Nang makita nila ang magulong sitwasyon ay nagalit at nataranta ang lahat. Nakakamuhing tao si Xiang Ju. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang ating internal na enerhiya. Kung hindi ay matutulungan sana natin si Chester sa digmaan. Matagal-tagal na panahon na rin ang lumipas, pero hindi pa rin tayo naaabutan ni Chester. Hindi kaya nahirapan siyang harapin ang napakaraming tao ng Endless SKY Organization. At Sarah, wala pa ring balita tungkol sa kanya matapos ang mahabang panahon. Nag-isip ang lahat sa kailaliman ng kanilang puso, nagsimula silang makaramdam ng labis na pag-aalala. Hush! Hush! Nang sandaling iyon ay narinig niya ang mga yapak ng paa galing sa kanilang likuran. Nakakompres at napakabilis ng mga yapak.
Kitang-kita na napakarami ng mga tao. Kaagad na lumingon sina Dax, Yvette, at ang iba pa para makita ang pinanggalingan ng tunog. Say! Nagulat ang lahat nang makita nila ang mga paparating. Dos-dosenang alagad ng Endless SKY Organization, ang mga armado ng mga sandata, at nakakamatay na intensyon ang sumugod. Marshal Marquis ang may pinakamababang label sa mga elites, at marami sa mga ito ang level 5 Marshal Saints. Nakita ng mga elites sina Dax, Yvette, at iba pa. Gigil ang mga ito habang nagsimula silang sumigaw nang sugurin nila ang mga ito. Dax, wala nang punto pa ang pagtakbo. Isuko mo na lang ang iyong sarili. Wala ka nang matatakbuhan pa. Sumama ka sa amin at baka magkaroon pa ng awa sa inyo si Master at posibleng hayaan kayong mabuhay. Malamig na nagsalita ang mga alit na alagad. May mga pagkamuhing tingin sa kanilang mga mata. Iba ang mga nangyaring bagay noong huling beses nilang makita si Dax. Matatakot sila kung noon ito nangyari, pero matapos mawala ang internal na enerhiya ni Dax ay wala nang masasabi pa ang mga elite na alagad tungkol sa paghamon sa kanila. Hindi na nila nakita ang lalaki bilang nararapat na kalaban. Hindi maganda ang naging ekspresyon ng mukha ni Dax nang marinig nila ang mga pananakot. Wala na silang oras pa para pag-isipan ito at mabilis silang tumakbo patungong kailaliman ng kagubatan. Desperadong sinubukan ng kapatid na Chester ang bigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataong makatakas. Hindi tayo pwedeng mahuli at bigin siya. Naisip ng mga ito. Nagpalitan ng mga pagkainis na tinginan ang dose-dosenang alagad nang makita nila kung paano tinakbuhan ni Dax ang kanilang mga pag-uutos. Habulin niyo sila! Kayong mga bilanggo, sa tingin nyo ay makakagawa kayo ng kaguluhan. Tigilan mo na ang mga walang kwenta mong sinasabi. Bilisan nyo at habulin sila. Mabilis na sinundan ng mga galit na elite na alagad sina Dax, Yvette, at ang iba pa. Pagod na sina Dax at ang mga kasama nito. Malayo-layo rin ang kanilang tinakbo bago sila sundan ng mga elite na alagad. Matindi ang pagod at kaba na kanilang naramdaman. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating sila sa isang malaking ilog. Tumayo sila sa tabing ilog at pinanood ang malakas na pag-agos ng tubig. Alam nilang matatangay sila nito kapag nahulog sila. Nagpalitan ng mga tingin ang mga ito dahil sa desperasyon, napahinto sila. Nasa dead end na ang mga ito. Kagustuhan ba yon ng Panginoon? Malungkot at galit sina Dax nang maisip nila ang kanilang kalagayan. Hindi nagtagal ay dumating sa kanilang likuran ang mga tauhan. So, nakikita kong wala ka ng matatakbuhan. Hahaha! Hayop, dapat mong malaman na ito ang iyong parusa dahil sa paglaban mo sa aming master. Sige na, sumuko ka na. Isuko niyo ang inyong mga sarili. Nagbato ng mga salita kina Dax ang mga elite na alagad. Nag-ingay ang mga ito habang pinapalibutan ang mga tao. Sa tingin niyo ay mahuhuli niyo ako ng buhay. Hindi kayo kwalipikado. Sigaw ni Dax. Napakapula ng kanyang mga mata at mabilis niya sinugod ang mga elite na alagad. Nang mapansin niyang hindi sila makakatakas ay alam niya na ang tanging paraan ay ang labanan ang mga ito. Dax, nagulat si Yvette nang makita nila ang reaksyon ni Dax. Sumigaw sila sa pag-aalala. Hinuhukay ni Dax ang sarili niyang puntod sa pamamagitan ng paglaban sa mga elite na alagad. Pero hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay kung susuko lang ang mga ito. Woo! Nang biglang narinig ang mahina at banayad na tunog ng piano mula sa tabing ilog hindi kalayuan sa kanila. Nang tumugtog ang piano ay mabilis na kumalat sa hangin ang malakas na alon ng enerhiya at nabuo ang isang malakas na puwersa. Labis na nag-iba ang ekspresyon ni Dax, Yvette, at pati na ang mga elite na alagad dahil sa malakas na enerhiyang kanilang naramdaman. Tinakpan nila ang kanilang tainga at naramdaman nila ang malakas na rimo ng tunog ng piano. Nahilo ang lahat at nawalan sila ng balanse. Gulat na gulat ang mga elite na alagad. Naramdaman nila ang pagpigil ng tunog ng piano sa kanilang energy field, hindi nila magamit ang kahit na anong internal na enerhiya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.